mapagpalang hapon sa ating lahat, no? Lalong-lalo na sa ating Diyos na buhay. So, i-introduce ko lang po yung natin, church. Dito po sa Jidsa Auto, ang name po ng church namin dito sa Jidsa Auto is Jesus is Lord Global Ministry. Ito po, GILGM. So, wala po. Jidsa Auto. Jidsa Auto ang 28. Church. Sa Jeddah lang. Tapos sa, may dalawa silang, ngayon, paano? Sa dalawang tuwal, tapos isang rabi, tapos isang yando. Tapos meron pa po tayong Riyadh, Kuwait, Singapore, Canada, USA, at saka meron din po tayo sa Pilipinas po. So ganito po talaga ganito po talaga kumikilos ang Diyos sa bawat isa sa atin, kasi nga kailangan talaga na laganap talaga yung salita ng Diyos. So amen po. So babasahin ko lang po dito sa Mateo may verse lang po akong po dito sa, sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi po dito, nasulat, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan sa isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So amen po. Alam ko po na hindi po kalooban, alam ko po na kalooban ng Diyos na bakit nandirito po tayo. So nandito po tayo upang hulwalhatiin siya, sambahin siya, upang itaas ang kanyang pangalan. So Pastor Art, magandang hapon po. Magandang hapon po. So ko po, so welcome po mga brothers. Lahat kayo ay nagpiningning na parang Welcome po brothers. Welcome po brothers. Sa tawagin ko po sino po, si John Paul Chico po. Welcome po sa gawain ng Lord. Welcome po si din po, si Maclean Usip. Isa-isa lang ba? Isa-isa. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si John Paul C. Chico, 23 years old, magtatrabaho sa dangking. Tiga Nueva Ecija. So, sino po si Louie Jean? Ray ba to? Magalong. Welcome po sa gawain ng Diyos. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Eugene Roy Magalion from Davao del Norte po. Bisaya. Welcome po sa gawain ng Diyos. Sino ba si Sammy Boy? Magandang hapon sa lahat. Ako po si Sonny Boy Alpar from Panabo City, Davao del Norte. Si Rinaldo. Sino po si Rinaldo? Brother Rinaldo. Magandang hapon po sa lahat. By the way, my name is Reynaldo Sumailo at nagtatrabaho po dito as Duncan. At second time ko na po mag-OFW. Cagayan de Oro City. Sino po si si Jack? Si Jack. Hello, good morning everyone. My name is Jack Oat from Davao City, 29 years old. Tatawagin ko po, sino po si Rainier Subayan? Welcome po sa gawain ng Diyos. Grace. Good afternoon everyone. I am Rainiel P. Bayan and I am from Hingaon City.
Northern Mindanao po. Dami na ano nito, Bisaya. Wala ko to. Si ano to, Regis. Sino si Regis? Regis. Good morning, Regis Molo, 25, Mindanao. Masaysay, Misamis, Oriental. Bisaya. Ang daming Bisaya namin. Ang daming Bisaya namin. Sino ba yung sunod? Si ano po? Sino po si Christian? Christian. Praise God, hallelujah. Nauna, nagpapasalamat ako sa Lord kasi ginamit si ano, Amen. si Regan. Ba isa ginamit, tawag dito? Classmate mo ano? Kakilala ko, classmate. Parang ganun. Praise God, no? Hallelujah, kasi ginamit yung kasama ng Mr. Bao, kaya nakapunta kami dito. Kaya, bali, ako pala si ano, si Tristan, taga South Coast, Bisaya po. Bali, thanks God, kay, di na ako masulti po, di ko masabi, pero yung pagpasalamat sa Panginoon kasi nakapunta kami dito. Bali, talagang ginamit, kumbaga ito yung, kumbaga ano, way na magawa din namin yung dapat namin gawin. Thank you. Kung mag-alala God, madami tayong makaka-relate dyan. Ganon din kami. Tatawagin ko rin po si sino ba to? Ano to? Nail Freight. Abilianusa, ang daming Abilianusa sa amin. Afternoon po. Ako nga pala si Nelfred A. Abilianosa, 23 years old, from Panapo City, Davao del Norte. Praise God. So, last na po ito si John Michael. Last na po ito si John Michael. May isa ba? Basta sunod na lang po. Magandang hapon po sa lahat. Mga pala si John Michael Balinding from Dakpo. Hindi ko po kilala yung dalawa daw. Sunod na lang po. Hindi dito nakalista. Magandang hapon sa inyong lahat. I'm Maximus Osip, ang Cagayan de Oro City. Direct sa Alright, good afternoon everyone. My name is Jerickson Laureter Pasto. 26 from Claveria, Misamis Oriental, Northern Mindanao. Ako yung pinaka-cute sa kanila. So, amen po. Wait lang po sa gawain ng Diyos, no? So, alam po namin na kalooban po ito ng Diyos. So, minsan kasi tulog-tulog tayo, pero kaya nandito po kayo kasi ginigising po tayo ng Diyos na sige na, ganun kasi nga, di ba? Para po ihanda po tayo sa pagbabalik niya. Kaya kalooban po talaga ng Diyos. So, purihin po ang Diyos sa hapong ito. So, tatawagin ko po ang music team na Praise God. Pinapula lang ako sa lahat ng mga ginawa para silang mga singer. Talagang ano sila. Hello, praise God. Amen, hallelujah. We worship your name, O God. Amen. So, haranahan natin ang ating Panginoon to sing a song as we gather to the dance. Hallelujah. Welcome natin ang Holy Spirit sa magitan ng pagkanta natin ito. Amen. We worship your name, Lord.
Spirit, O God, here, O God, in your church, O God. Thank you, O God, sa bawat kaluluwa na nandito, O God. Salamat, O God, sa iyong pagkilos sa bawat isa, O God. Salamat, O God, sa iyong kapangyarihang kamay, O God, na laging hawak-hawak yung mga buhay namin, O God. Kaya kami laging safe, O God, na pumupunta dito sa iyong bahay, O God. Lord, salamat, O God, na sa aming pag-worship, O God, sa aming pag-praise sa iyong pangalan, O God. Lord, salamat, Lord, na ikaw ang lagi-lagi namin, O God, na pupurihin, ang lagi-lagi namin, O God, na paglilingkuran, O God, despite of everything, O God, na nangyayari sa buhay namin, O God, lalo na sa mga pagsubok, sa mga struggles, O God, na kinakaharap namin araw-araw, O God. Salamat, O God, sa lakas. Salamat, O God, sa protection, O God. Salamat sa provision. Lord, sa iyong pagiging healer, O God, sa buhay namin, O God. Thank you, Lord. And Lord, salamat, O God, sa iyong banal na Espiritu ngayong araw na ito at sa araw-araw ng buhay namin, O God. Lagi kang kumilos, O God. At lagi mong ipapaalala sa amin ang bawat salita, O God, na iyo, O God, na pinaparimahin sa amin. Yung mga promises mo, O God, na ikaw lang, O God, ang makakatupad. Lord, salamat, Lord, sa pagsisimula namin ito, O God. Kublihan mo kami sa iyong banal na dugo. Lord, na walang anumang kung sino mang kaaway, O God, na makakanakaw, O God, na aming pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Lord, this is we pray, O God, in the name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Yes, hallelujah! Ready na ba tayong purihin ang Diyos? Amen, hallelujah. So before, no, kung may babasahin lang akong verse sa aming pagsisimula. So dito sa Psalms 100, verse 2, 3, and 4. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name. Amen? Amen. Hallelujah. Ibigay natin ang buo nating lakas. Amen. So, kasi nga ito yung pag-praise natin kay Lord, ito rin yung way na ating matatalo ang kaaway. Amen? Kasi kapag praise natin kay Lord, matataas natin ang pangalan ng ating buhay na Panginoon. Amen? Kaya ba natin ibigay yon kay Lord? Amen? Hallelujah! So, kantahin natin. Before that, amen? Hallelujah! So, kumustahan naman natin ang ating mga kapatiran. Amen? Hallelujah! This is the day that the Lord has made. Amen! Woo! Hallelujah! Amen! So, ngayon ka mga brother. Hallelujah, Lord! I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate! Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate! Celebrate the presence of the Lord. He is working to be praised.
worship your name, Lord. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. I want to see you. Raise it up. See you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. Yes, we want to see you, God. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Amen. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. You high and lifted. You high and lifted up. Shining in the light of your glory. Yes, Lord. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. You high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. You high and lifted up. You high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 yes, holy, 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 yes, holy, every single day of our life, O God. Lord, salamat, O God, sa iyong presensya. Lord, salamat, O God, sa init na aming nadarama, O God. Lord, sa tuwing ikaw ay aming kinakantahan ng papuri, sa tuwing ikaw, O God, ay aming kinakausap sa pamamagitan ng aming pagkanta, O God. Lord, salamat, O God, that we glorify your name, O God. Lord, wala kang katulad, O God. Ikaw yung ilaw sa aming buhay, O God. Kaya thank you, Lord, na magiging ilaw din kami sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, at Lord, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kakilala, O God. Yes, O God. Light of the world, O God. You have to worship. Yes, we worship, O God, mga kapatid.
yung presence mo, God. Ikaw lang dapat na pumipin. Ikaw ang karapat-dapat na sampahin, O God. Sinasampa ka sa namin, O God, sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Lord, salamat, O God. Binisyunan mo ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, O God. Lord, binabalik namin ang lahat, O God. Lord, salamat, O God. Praise, worship, adoration, O God. And Lord, thank you. Thank you. Thank you for your presence. And thank you, O God. Thank you, O God, sa forgiveness na aming natanggap. Lord, salamat, O God, sa iyong mga sakripisyo, O God, na ginawa para sa amin, na para maging kami ay pure, na lumalapit sa iyo, na tumatakba sa iyo. Lord, salamat, O God, tinataas ka namin ngayong hapon na ito. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. So, hello? So, amen. So, na-bless po ba ang lahat? So, amen, no? Napakasarap talaga magpuri sa ating Diyos na buhay, no? Parang, alam mo yun, yung ang dami nating problema, tapos pag i-ano lang natin yan, i-worship natin, di ba, nawawala, konti yung ano natin, hindi lang konti, di ba? Parang matanggal yung ano natin, no? Yung mga problema tayo na hindi, yung mahirap paano mo ba siya i-solution, pero pag magpuri ka sa Diyos talaga, as in, wala, ang sarap talaga sa pakiramdam. So, amen po. So, dadako na po tayo sa dadako na po tayo sa testimony po, kung sino po ang may testimony po dyan sa kay Lord. So, ay ako na pala. So, amen po, pangunahan ko na po. So, nagpatutuot pasalamat po ako sa Diyos kasi po, kagaya din niyo po ako na gusto ko lang po pumunta dito upang nakaupo lang dyan. So, nagpasalamat ako sa Diyos kasi minsan na din ho akong tulog, tapos ginigising po ako ng Diyos na sabi niya na na bumalik ka na nga sa akin kasi nga inihanda po tayo sa pagbabalik niya. Kaya nagpasalamat po ako kasi dito po ako dinala ng Diyos. At saka sa pangunguna po ni Pastor Art, na siya po ang dahilan bakit natuto po akong magbasa. So, alam ko po na kalooban niyo ng Diyos. So dati, nakaupo lang po ako dyan, napaka-mahiyain po ako, pero pagka, na po sa Diyos, kay Lord na po, wala na po talaga. At saka, parang wala na po talagang hiyak. Pero alam mo, yung parang ibigay mo talaga kay Lord yung best. So, napakaganda po talaga. Parang, napakaganda po talaga kapag maglilingkod po tayo sa Diyos ng buong buo po. As in, yung talaga, yung problema talaga nawawala po. So, amen po. So, sino po ang susunod po na magpatotoo po? Pakyaw na rin. Amen. Hallelujah. So, welcome po mga brothers in Christ. Amen. So, ako din, pasalamat din ako dahil sa whole week ng aming kapaguran sa trabaho. Still, andito pa kami nagpupuri. At patuloy na nagpapatuloy sa gawain, lalo na sa every Thursday namin na Bible study sa rooftop. Amen. So, salamat ako kasi yung mga madam na dinudutihan ko kahit alatol, kahit yung iba dyan, bapper lang, 2 days, 3 days.
Pero kami na Ate J. Pero okay, yun kasi may mga madam namin, mabait naman, may pahinga ng 1 hour, tapos may pagkain pa, di ba, gaan lang ng trabaho. Yan yung ano ba, piniprepare ka ni Lord, kahit pagod man. Pero actually, hindi kami pagod sa trabaho, pagod kami sa biyahe. 2 hours yung biyahe na, lalo na pag big bus kami. Sa biyahe talaga kami na ano, kasi nga yung pag-dropping, tapos pag-suklo sa amin, may mga drivers na ano, lalo na may mga drivers na kaskas si Rachel, ayoko dyan. Mulupad na ba ang ano, ang sakyanan? Kasi parang nagre-racing din ang ibang mga drivers. Pero salamat sa protection ni Lord. Safe and sound kami pinapauwi sa accommodation. Kaya lagi kaming kina-cover ni Lord sa kanyang banal na dugo. Palagi yan. Araw-araw yan na biyahe namin. 4 hours sa umaga, 4 hours sa gabi, uwi, tapos trabaho na naman. Kaya, yun lagi kong pinagpapasalamat, lalo na sa aming mga sisters, yung protection ni Lord araw-araw sa trabaho namin. Lalo na sa mga madam namin, kasi yung mga ibang kasamahan namin, may mga madam or mga baba sila, na baba lang. Di ba, pag lalo na pag kasing ganda ni Sister Marilo, o di ba, yung baba, di ba yung ganun ba, may mga nambabastos, so syempre declaration, ganyan. O, kaya yung protection talaga ni Lord lagi ang kasama namin. Kaya yung prayers, importante talaga sa mga kaanakan ng Panginoon. Kaya binabalik ko ang glory and honor kay Lord. Amen. Gagawan sila. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po yung pasalamat sa Lord kasi dininig po niya ang ating panalangin na tayo po yung matagdagan dito. Tingnan niyo naman po. Welcome po mga brothers. Kung wala po kayo rito, kami lang po nandito. Kaya salamat sa Panginoon dahil dininig niya po ang panalangin na matagdagan po kami rito. Actually, si Brad Alex po, siya lang po yung nagigitar, tsaka si Brad Chem. Welcome po sa inyo kasi alam ko marami sa inyong marurunong sa instrument. Kaya si Brad Chem po minsan may biyahe. Si Brad Alex papauwi na rin yan. Nihintay na lang yung sa embassy. Kaya welcome po sa gawain ng Panginoon. Sa Diyos lang po ang kapurihan. Baka mayroon pa po dyan, mga brothers po. Ay, Amen. Kaya ng Diyos sa oras na ito. Salamat sa Diyos dahil muli tumami tayo. Nawa mga kapatid, sa susunod ng Biyernes makita-kita ulit tayo at patuloy na makita-kita tuwing araw ng Biyernes. Hindi lang tuwing araw ng Biyernes at dalangin namin din na patuloy namin kayo makasama. Para sabi nga, pag marami tayo, mas marami magpapasalamat sa Diyos. Kaya pray ng Diyos dahil eto na hinihintay namin ng pagkakataon. Sabi nga kami bro na yung panalangin, lagi na dinadalangin, lagi na hinihiling na Panginoon, matigdagan naman kami. Eto na. Kaya yung panalangin lagi talaga, number 1 talaga. Sa oras na ito, ako'y sabi nga na una sa lahat, ngayon pa lamang, papasalamat ako sa Diyos dahil yung plano kong pag-uwi, ngayon lang natupad. Amen. Ngayon lang mangyayari na, amen. Sa loob ng 12 years. Sa loob ng 12 years, walang uwian. Kaya, uwi na ako. Kaya, amen. Salamat sa Diyos dahil makakauwi na rin ako. Makakasakay ko sa aeroplano. Salamat din sa Diyos dahil noong araw, nung Biyernes pa yan, nung Martes. Birthday ko nga pala nung 6. Siyempre, wala pa alanganing araw Birthday ko ni 6 dahil 61 na ako kaya medyo uwi na ako talaga. Kaya talaga uwi na, bidad na. Uli ng Diyos sa mga ito. Uli ng Diyos. So, amen po kung sino pa po ang gustong magpatotoo po dyan. Ayan po. Palakpakan po natin. Praise God, hallelujah. Pwede ba palakpakan natin yung Panginoon? Amen. Salamat kay brother. Siya yung nagsabi na yung panalangin dinilig.
Brother Just. Okay, God bless. Salamat brad kasi kami yung napili. Amen. Una-una, thanks God kasi bali kayo yung ginamit na instrumento eh. O, di ba? Isa pa din, ginamit din si kasama namin sa trabaho. But tapos yung naging way si brother Di ba grabe yung connection ng God? Napaka-powerful yung God, no? Di ba? Amen. Kaya yun yung sinasabi na nothing is impossible. Di ba? Kaya thank you kay Lord kasi within sa taga namin na nakatambay, kasi hindi pa kami na-deploy eh. Tambay pa kami dyan sa namin, sa Bila. So, inintay namin yung deployment namin. Pero praise God kasi sa panalangin na yun, kami yung napili na nakapunta dito. Sana naman continue yun. Continue hanggang susunod naman na ibig sabihin kami makakapunta dito at saka kakain ulit ng pagkain spiritual. Diba? Hallelujah. Praise God. Thank you mga brother, thank you mga sister sa pag-welcome ganiya. O ang tanan niya pagpuri o pagpasalamat akong ibalik sa So, amen, no? So, relate na relate po kami dyan. Kasi kami po, dinala din po dito kami, dinala po din kami ng Diyos dito. Tsaka, ginagamit din po niya yung ibang mga babae din na makapunta kami dito. Kaya relate na relate kami sa inyo mga brothers. Kalooban po talaga ito ng Diyos. Amen po ba? Kaya, sa kanya lang talaga yung kapurihan. So, sino po ba ang susunod po magpatutuot salamat sa Diyos? Balikan. Ayun. Amen po. Praise. Good afternoon, everyone. So I wouldn't miss this opportunity now to thank God for the opportunity, for the privilege, of course. And nandito kami. And salamat po sa pag-welcome. At saka yung mga kasamahan ko, thank you din sa pagsama kasi isang chat ko lang, isang kami doon sa Bella. Isang chat ko lang, sumama sila. And then, hindi sila nagdalawang isip talaga. And yun yung the power of God kasi na-penetrate sa amin. At saka yung kasamahan ko doon sa trabaho doon sa Pinas, siya yung nagsabi sa akin na may kaklase akong andyan sa Jeddah. Magkasundo kayo doon kasi Christian din po at siya po si Jim Lee. Kanina pang morning chinat niya ako. Kala ko kasi 9 AM yung service. Kakagising lang namin. Akala ko nahuli na kami. Hindi pa pala. So, isa malaking opportunity and of course, I'm so very thankful kay Lord na dinala niya kami dito. Thank you po. So amen, no? So ang dami pa po talagang mga, alam mo ba, na-realize ko na unti-unti na tinatawag ng Diyos yung mga sheep niya. Kasi ang dami po talagang naligaw pa ngayon. So alam ko po talaga nakalooban po iyan ng Diyos. So sino pa po ang gustong magpasalamat po sa hapong ito? Ay, kung wala na po, magpatuloy na po tayo sa sa gawain natin sa Diyos. So, dadako na po tayo sa exhortation po kay ipakilala ko po si Sister Lorlyn. Siya po ang magdadala ngayon. Pastora Lorlyn. I declare in Jesus' name. So, paano ba? Basta yun na. So, halika na sis. Wait, i-check ko yung ko mamaya, hindi ko mag-aala. Wala na, lubat na. Wala, nalaglag. Amen, Sis Lorling. Bagay ba? Bagay Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome ko po ang mga bago nating kapatiran. Amen! Parang kailan lang po natin pinagdasal pas, no? Pastor Art na madagdagan tayo kasi wala na tayong music team. Pero ngayon, wala. Marami pa. Isa lang hiniling natin.
itnash ang dumating. Kaya pass. Pass. Grabe talaga ang blessing ni Lord. Kaya mga kapatid, tatalakayin natin ngayon ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo sa Mateo 7, verse 24 to 27. Pero bago pong lahat tayo ay magdasal. Lord, Father God, maraming salamat po sa hapong ito. At kami binigyan mo ng pagkakataon na makilala ka. At maraming salamat, Lord, sa mga kamatiran na dumagdag sa iyong tahanan. Lord Jesus Christ, linisin mo ang aming mga puso, ang aming katawan, ang aming buong pagkatao, na naway makapokus lamang kami sa iyong mga salita sa hapong ito. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, yumuyo ko, at nag-uumapaw po ang kaligayahan sa puso namin, mahal na Panginoon, dahil nakilala ka namin sa iyong tahanan. At naway po'y mahal na Panginoon, sa hapong ito, wala man lang makanakaw sa iyong mga salita o makadisturbo sa aming gawain. Ito ang dinadalangin ko sa aming Ama, sa aming Anak, at sa aming Diyos na Espiritu Santo. Amen. Ang patalagayin po natin ay ang salita ng ating mahal na Panginoon na sa Mateo 7, 24 to 27. Babasahin ko na lang po siya sa Tagalog. Ito yung pagtatayo ng building on a solid foundation. Saan ba tayo? Sa bato o sa buhanginan? So ito yung natin pag-uusapan ngayon. Paano natin siya patitibayin? Saan tayo? Tayo mga followers ni God, saan ba tayo? Paano natin mapapatunay na bato tayo o buhangin? Nakatayo ba tayo sa bato o sa buhanginan? So babasahin ko ang unang nakatala dito sa chapter 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita akong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Praise God, amen. Ang ganda ng ni Papa God. Direct to the point, straight siya. So, dako tayo, verse 25, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin. Ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen. Dako tayo, verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman ng isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Amen. Verse 27, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ang bahay at ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Praise God. Napaka-straightforward ng ating mahal na Panginoon, no? Ito yung huling sermon niya sa bundok. So pag-usapan na, 2 tao lang ang minimi ng ating mahal na Panginoon dito. Ang una, yun yung matalino. A wise person obeys. And narinig niya at sinagawa niya sa buhay niya. Yun yung pinakauna. Ang pangalawa, ito yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon, isa siyang hangal. Narinig niya, natuklasan niya ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ang problema, hindi niya isinabuhay. Hindi niya nag-follow sa ating mahal na Panginoon. So pag-usapan natin ngayon ang matalino. Pag sinabing matalino, of course, alam niya ang tama at saka mali, mga kapatid. Kasi nagbabasa siya, nakarinig siya ng salita ng ating mahal na Panginoon. So may mga qualities or ingredients. Katulad ng pagkain, paano natin mapapasarap ang isang pagkain kung wala siyang mga ingredients, no? Kailangan kumpleto. All package. So umpisahan natin sa prayers. Paano natin makikilala ang ating mahal na Panginoon? So of course, unang-unang gawin natin, mag-pray tayo sa Kanya. Kasi ang prayer is the way to communicate God. Paano natin siya makakausap? Hindi natin siya nakikita. So, through prayers. Umpisahan natin sa pagkilala sa Kanya. Ihingin natin sa Kanya kung ano ang kalooban niya. Kasi, parang kung sa mga lalaki, paano natin naliligawan ang isang babae? Kikilalanin natin siya, di ba? Oo, tatanungin natin siya kung anong gusto niya, anuhin natin kung ano yung mga pangailangan niya, anong magpapasaya sa kanya. Ganon din si Lord, liligawan natin siya. Kikilalanin natin siya through prayers. Amen. So, umpisahan natin sa prayers and then followed
alamin natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Of course, mag-devotion tayo. Magbabasa tayo ng kanyang mga salita. Amen. So saan natin mababasa ang kanyang mga salita? Hindi nga natin nakikita ang ating mahal na Panginoon. So in this living book, the Bible, ito ang libro na buhay. Amen. Siya yung kusang nagsasalita para sa atin. Siya yung kahit anong tanong mo sa mundo, nasasagot dito. Kaya ano pang hanapin natin? Nandito na lahat. Amen. So, una, prayers. Pangalawa, devotion, meditation. At least man once a day. Pero mas required ko talaga, araw-gabi. Kasi talagang lahat ng nababasa mo, papasok sa utak mo, yun ang lalabas sa'yo. Kasi kung ang tinitingnan natin reels, yun din ang papasok sa utak natin, yung lalabas sa kumanga natin, di ba? Pag mga salita ng mahal na Panginoon ang ating nababasa araw-gabi, tanghali, saan man tayo mga kapatid, alam ko na ang lalabas sa bibig natin, puro lang kapurihan para sa ating mahal na Panginoon. Amen! So yun na, mga kapatid, no? Nag-prayers tayo. Ikilala natin ang mahal na Panginoon. Anong gusto na ipagkaloob sa atin? Pangalawa, devotion, meditation. Idagdag natin pagsisimba. Sabi nila, ba't kaya nagsisimba? Hindi naman kayo maliligtas. Bakit ganyan sila, no? Kasi napapansin nila na nag-grow tayo. Amen. So yun na, pagsisimba. Ang sabi nila, hindi tayo maliligtas, pero sa ating mananampalataya na nakilala sa ating mahal na Panginoon, alam natin isa ang church na makatulong sa atin na maligtas tayo. Dahil ang church, sinabi sa scripture ng ating mahal na Panginoon, ang church, kailangan mong magpunta sa pagtitipon para palakasin ang bawat isa sa inyo. Isa ang church na makatulong sa bawat isa na palakasin ang spiritual natin. Kasi nandoon ang kapatiran, kung may problema ka, pwede mo sabihin sa kanya, mag-aanuhan kayong dalawa, mag-share by sharing. So ang church talaga, may impact siya sa pananampalataya ng isang tao. Isa siya sa way na mas lalo nating makilala ang ating mahal na Panginoon, ang church. Amen. So yun ang mga kapatid, no? Ito ang pinakamalaga. Prayer tayo ng prayer, nagbabasa tayo, dito tayo makahinto. Ito ang mahirap nating gawin, mga followers ni God. Daily application. Paano natin siya i-apply sa buhay natin? Paano nga ba? Ang hirap, no? Kasi nagpipray ka. Lahat naman pwedeng mag-pray, no? Kasi ang sabi nga ni Lord, lahat nagpipray ka. Bakit? Ang loob mo ba? Sure ka na ang pray mo is yung heart, by heart? Kasi ang sabi ng mahal na Panginoon, lahat ay tumatawag sa akin pero hindi lahat ay para sa akin. Lahat tawag ng Panginoon, oh mahal ko ang aking Panginoon, pero lahat ba ng lumalabas sa bibig niya ay galing sa puso? Yun ang tanong. Kasi pwede mong tawagan, oh Lord is my Savior. Pwede, sa bibig lang. Ang tinitingnan ng ating mahal na Panginoon ay ang puso, hindi ang sinasabi. Magaling man tayo magsalita, magaling man tayo mag-perform, pero ang puso pa rin natitingnan sa ating mga kapatid. Kaya, daily application. Apply what you have learned, what you have read every day, what you have prayed. Paano mo siya i-apply sa sarili mo? Paano mo siya i-apply ang nababasa mo? Mahirap, di ba? Katulad ng example ko, pag-uugali natin, mainitin ang ulo natin. Lahat naman kasi mainit ang panahon, no? Talagang ulo, lalo pag walang aircon. Paano mo siya mababago? Di ba nakapagbasa ka na ng Bible, no? Nakapag-pray ka na, nangungusap ang Panginoon sa'yo through by the Holy Spirit. So, ito, mahirap to. Babaguhin mo yung lifestyle mo. Kasi ang dapat pag followers na tayo ni God, lifestyle na natin ang pagbabasa, pag-pray. Hindi na natin lifestyle yung pagre-reels, pag-Facebook, pag-post na kahit na ano. Talaga kaya lifestyle na natin to, kasama na siya sa daily routine natin. Pagbabasa, pag-pray, nandiyan na lahat. Kaya itong pinakamahirap. Kasi ang naanuhan natin na nakasanayan natin sa buhay, pagising sa umaga, cellphone. Kasi baka nag-chat si crush. Diba? O diba? Ang asawa ko, baka nagalit na kasi pinatayan ko ng cellphone. Kagabi, nagsabang pagod mo. So paano natin i-apply yan? Paano natin i-apply? Kasi mahirap talaga ang mabilisang pagbabago. Kasi process on process talaga ang pagbabago mo. Kaya nga, maintain praying, maintain meditation.
maghingi ka ng tulong sa ating mahal na Panginoon. Kasi alam ko talaga na nangungusap ang mahal nating Panginoon. Dahil mismo sa akin, kami bago pa kami mga brothers, welcome. Kaming 5 dito, bago lang kami dito. Ilang months nga tayo, sis? Mag-1 year na. 1 year tayo by September. Mag 1 year na kami, bago lang po kami nabautismuhan. Uupo lang tayo, sis. Alam niyo po, yung umpisa pa namin, sabi ko dito kay Sis Marilo. Kasi ako na tao talaga, talaga ako mahihain ako, nakaupo lang ako. Tapos gusto ko yung tahimik lang, ayaw ko nang maingay. Mainitin ang ulo ko pag maingay. Gusto ko, nandyan lang ako sa gilid, nakikinig. Observant kasi ako na tao, ayaw ko yung magulong mundo. Kaya sabi ko kay Sister Marilo, ay kung maingay doon. Kasi umatake yung anxiety ko pag sobrang daming ingay. Isang beses lang ako mag-church sa isang buwan. Kasi sa isang buwan, may 3 kaming labas, 3 Friday. Ang the last Friday is maglilinis kami ng buong accommodation. Sabi ko sa kanya, once in a month lang. So, nung una kaming dumalo dito sa church, sa tahanan ng ating mahal na Panginoon, anniversary ba or birthday ni Sis? Birthday ni Sis, Jerlyn. Yung naging instrumento namin na nakilala namin ang tahanan ng ating mahal na Panginoon, si Sis Jerlyn. So, yun ko, nag-observe ako. Ang tindi ng impact ng spirit ng church na to. Pagpasok mo pa lang, alam mo yung mapaiyak ka kasi ang welcome ng mga kapatiran, grabe. Alam mo talaga na followers sila ni Jesus kasi ang sinasabi lang naman ni Jesus, joy, love, and happiness, di ba? Amen. Nandito lahat, dito talaga natin matatagpuan. Grabe namungusap ang Panginoon nung nag-impisa pa lang yung grabe yung iyakan namin. Nasabi ko sa sarili ko talaga, mga kapatid na. Kaya pala nasabi ko, na una akong dumating ng Saudi, ang sabi ko kay Sis Marilo, Sis, bakit kaya sobrang saya ko dito na lugar? Kasi nga hindi ko pa nakilala ang mahal na Panginoon. Pero nasabi ko yun, hindi ko alam kung ba't ko nasabi yun. Sa lahat ng naging trabaho ko, kahit saan ako napunta, hindi ako naging masaya. Never ako naging kontento. Pero nung dumating ako sa Saudi, isang buwan yata or isang more than that. Ang sabi ko kay Sis Marilo, bakit sobrang saya ko? Hindi ko na-feel ang pagod. Doon ko napagtanto nung nakapasok ako sa bahay ng Panginoon. Amen. Siya pala ang calling ko na makilala kong hapon. Kaya pala naging masaya yung buhay ko kasi nakilala ko siya. Amen. Kaya pala may tissue para sa akin. Kinala ko yan sa'yo, sis. Praise the Lord. Amen. Kasi bawat isa pala sa atin, tinatawag din ng Panginoon. Depende na lang sa atin kung paano tayo mag-response. Kasi paano natin pakikinggan yung tawag ng ating mahal na Panginoon. Kaya mahalaga sa atin mga kapatid na magbabasa, magpipray tayo. At gawin natin ang kung ano man ang natuklasan natin sa pagbabasa natin, isabuhay natin. Yun ang gagawin natin mga mahal na kapatid. Kasi ang katagumpayan ay sa ating mahal na Panginoon lamang, wala nang iba. Amen. Kasi kung magdidepende tayo sa isang tao, discourage lang tayo mga mahal na kapatid. Pero sa mahal na Panginoon, wala. Kasi lahat ng kailangan natin nasa Kanya na. Pagmamahal, andyan na lahat. Kailangan mo ng doktor ang ating mahal na Panginoon. She is our healer, mga kapatid. Sa our provider. Kaya mga kapatid, in-encourage ko kayo na talagang magpatuloy tayo sa ating gawain. Sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. So ngayon na nga, mahirap gawin ang apply what you have learned kung anong nabasa mo. Kasi ang pagbabago ng isang tao ay hindi isang click lang na mababago ka. Kailangan mo talagang hingin kay Lord. Palagi. Araw at gabi. Yun talaga ang pagkain ng espiritual ng salita ng ating mahal na Panginoon. Yun ang lagi mo talagang isa puso at isa isip na kailangan ko magbasa. Pagising mo sa umaga, magbasa ka. Isang beses mo lang sa isang araw, pakainin mo yung soul mo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Para may diktit ka na maging yun ang magiging armas mo yung salita ng mahal na Panginoon. Yun ang magiging shield mo. Ano man ang mangyayari sa'yo. Kasi hindi natin alam ang mangyayari sa atin eh. Pwede kang maano lang dyan, madapa. Hindi mo alam kasi hindi natin hawak yung mundo. May powerful sa atin, hindi natin kaya kung wala siya. Kaya hawakan natin talaga yung salita niya. Praise the Lord, no? Continue po tayo mga kapatid.
Ito, the lastly and the most important is yung be consistent sa ating mga ginagawa. Ito ang pinakauli. Kasi katulad namin ng mga bago pa, init na init kami dito sa pag-church. Uhaw na uhaw kasi kami sa pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Init na init tayo, lalo na yung nakabalik na tayo sa ating mahal na Panginoon. Dati tayong naligaw, nahanap niya tayo, nakabalik tayo, uhaw na uhaw tayo sa salita ng Panginoon. Grabe, nagliliyab yung puso natin sa sobrang saya. Ang tanong ko, paano natin ito i-maintain? Ang level na yan. Mahirap. Kasi hindi natin hawak ang oras natin. May nababago sa bawat araw. Paano natin ma-maintain yun? Mga kapatid, na mag-init pa rin tayo sa mahal na Panginoon, na wala man lang mabago. Kung mas maganda pa, mas uminit pa ang pagmamahal natin sa ating mahal na Panginoon. Kasi mahirap yung manatili. Mahirap siya. Kasi yung kakayanan natin is dito lang. Kaya nga kailangan nating palakasin ang bawat isa. Mahalaga yan. Palakasin natin ang bawat isa. At ang higit sa lahat ay mahingi tayo talaga sa ating mahal na Panginoon ng guidance. Magbasa tayo kasi nandun lahat ng reminders niya. Magbasa tayo sa kanyang banal na aklat kasi ang lahat ng reminders niya, tanong natin, makikiusap natin sa kanya, kusa niyang sasagutin. Amen mga kapatid, no? Ang una nating pinag-usapan is yung prayer, our weapons, and connecting to God. Kailangan natin ng prayers, daily devotion, isali na natin ang pagsisimba, application, i-apply natin sa sarili, ipamumuhay natin yung ating mga nababasa, ating natuklasan ng mga salita ng ating mahal na Panginoon, at ang the lastly is the manatili tayo, be consistent lang tayo sa ating mga ginagawa, mga mahal na kapatid, no? Kasi may short, kwento na nangyari sa akin dati. May matinding pinagdaanan ako. Ito hindi nila alam, kasi ako na tao, I fight with my own. Ayaw ko talaga yung pag-share ako ng problema ko sa iba. Kasi naisip ko talaga dati, ba't ako mag-share sa kanila? Ako lang at saka ang Diyos ang nakakaalam. Kasi walang ibang magsusolve ng problema ko, kundi ako lang at tutulungan ako ng mahal na Panginoon. Alam niyo yung may problema ka, tapos sa tuwing na magbabasa ka, eksakto sa problema mo ang sagot sa pagbukas ng Bible mo. Amen, no? Naranasan nyo yan? May matindi kayong problema. Habang umiiyak kayo, hagulol kayo ng hagulol, lugmok kayo, unang pagbukas mo, bakit yung sinasabi sa verse na yun? Tugma sa gusto mong malaman. Tugma sa kasagutan ng problema mo. Amen, mga kapatid, no? Kaya, napaka-amazing talaga ng ating mahal na Panginoon. Kasi nangungusap talaga siya. Oo. Talagang ramdam ko siya nung kailangan ko siya. Kasi kailangan talaga natin siya. Wala tayong kakayanan na ipagpatulong ang buhay natin nang walang ating mahal na Panginoon. Amen, no? So, dako tayo sa pangalawang uri ng tao. Ito yung hangal. Napakasakit naman, no? Hangal? May tao pala na hangal. Oo, meron. Kasi ang mundo ay di talaga naging opposite talaga ang lahat ng So, ito yung a foolish person hears and does not obey. Ito yung natuklasan na niya. Nataniman na natin siya ng salita ng ating mahal na Panginoon. Dumadalo siya sa church. Kasi lahat pwedeng dumalo, lahat pwedeng mag-pray, pwede lahat magbasa. Kasi wala namang exempted sa pagbabasa ng banal na kasulatan ng ating mahal na Panginoon. Walang requirements. Kahit sino pwedeng magbasa. Yung kaaway nga natin, memorize niya lahat yung laman nito. Kopyang-kopyan niya Kaya walang exempted dyan. Ang problema lang kasi, sa taong ito na naging hangal, hindi niya isinabuhay ang kanyang mga nababasa na about sa ating mahal na Panginoon. Hindi niya sinunod yung mga gusto na nating mahal na Panginoon. Yung nangungusap ang Holy Spirit sa kanya, pinabaliwala niya. Alam mo yung may na ang sabi ng Holy Spirit sa'yo, huwag mo yung gawin, masama yan. Nabasa mo na yan sa libro. Huwag kang magnakaw. Okay lang to, piso lang naman to sa madam. 1 real lang. Di ba ganyan? Tapos kinoconvict ka ng Holy Spirit. Maliit na bagay lang to. Kasi may side tayo na bad spirit
Maliit lang yan, 1 real lang yan. Kayaman ni madam, magagalit pa si madam. Ganun. May conviction yun eh. Huwag mong gawin yan. Kasi ang sabi sa kasulatan, masamang magnakaw. Nabasa mo. Pero ikaw kasi, hindi mo inamuhay yung nabasa mo. So, kunin mo ngayon. Yun yung taong hangal. Natuklasan, hindi naman niya ina-apply sa sarili niya. Kasi nga, hangal siya na tao. Hanggang doon lang ang kaya niyang gawin. Hanggang prayer lang siya, pero hindi sinasa puso. Basa lang siya, pero hindi nililinis ang puso. Kasi kailangan talaga mga kapatid, habang nagbabasa tayo ng banal na aklat, linisin muna natin yung puso natin, bitawan natin ang mga burden natin. Kasi paano tayo makikipag-usap sa ating mahal na Panginoon? Paano natin siya ma-absorb, ipasok sa buhay natin kung punong-puno tayo? Siya muna yung i-priority natin sa pagdadasal natin. Siya muna yung i-priority natin sa oras na yan. Para sa Kanya yan. Hindi pwedeng pagsabayin. Nagbabasa ka, nagsiselfone ka, ano yan? Naglilingkod ka sa dalawang ano? Hindi pwede yung ganyan, mga kapatid, no? Dalawang hari. Kaya magsisilos ang ating mahal na Panginoon yan. Nagsabi ng mahal na Panginoon, ako lang. Hindi pwedeng dalawa ang ano nyo, paglilingkuran nyo. Salita ko tapos cellphone, hindi pwede yan. Hindi pwede. Relate naman talaga ako dyan, mga kapatid. Kasi, bakit ko nasabi yan? Relate ako dyan. Nagbabasa ako tapos tumunog si crush andun. Siyempre, bubuksan ko si crush yun eh. Mamaya nandyan lang naman yung libro. Ganun kasi yung mindset natin. Pero, tactics yun ng kaaway. Alam mo ba yun? Simple tactics yun ng kaaway na inaagaw niya yung attention mo. Oo, distraction yun. Dapat sa Panginoon tayo naka-align lang. Pero dinidistract ka talaga niya para mawala ka talaga doon. Yun yung mga simple tactics ng kaaway. Kaya mga be aware, no? Be aware of that kasi ang mga tactics ng kaaway is napakatindi. Kaya niyang kumopya. Akala mo tama yung desisyon mo, ang totoo pala, iniiwas ka niya sa katagumpayan. Kaya ingatan natin. Let's ask God to help us to build our lives on the rock. Kasi talagang kailangan natin ng matibay ng pananampalataya, mga kapatid. Kasi pag may matibay tayong pananampalataya, alam ko lahat tayo magtatagumpay. Lahat tayo magtatagumpay, mga kapatid. Amen? Hindi ko sinasabing matagumpay tayo in the world. Dito sa mundo, ang totoong katagumpayan ay sa ating mahal na Panginoon. Amen. So kung matagumpay tayo sa ating mahal na Panginoon, hindi madamot ang Lord. Ibibigay niya yung lahat. Follows na yan. Relasyon natin sa Kanya, sa pamilya, sa kaibigan, sa kapitbahay, lahat yan. Naging maayos lahat ang flow ng buhay natin. Kasi sinusurrender natin sa Kanya lahat eh. Pinapakinggan natin kung anong will niya sa buhay natin. Kaya ang masarap lang sa feeling, no? Pag si Lord talang inuuna natin. Kasi nga, lahat ng gusto mo, lahat ng pinapanalangin mo, kusa yang sumusunod-sunod. Hindi mo siya pinapanalangin. Pero bakit? Ang pinapanalangin mo ay isa. Bakit naging 12 sila? Diba? Grabe ka, bongga ang mahal ng Panginoon! Diba? Grabe ang mahal ng Panginoon, no? Ang pinagdasal natin isa lang, kahit yung maglib lang ng gitara. Bakit 12 yung pinigay niya? Grabe ka abundant ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya, maging consistent lang ta sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, no? Kasi sa Kanya talaga ang katagumpayan natin. Ito lang ang habilin ko sa inyo mga kapatid, hindi lang tayo tagapakinig. Kailangan tagasunod din siya niya. Patuloy tayo magsasabuhay ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Patuloy ang ating pagbabasa sa librong ito. Kasi ito lang ang kaligtasan natin eh. Ang mga salita niya, nandito lahat ang promises ni God. Nandito ang reminders. Nandito lahat. Anong itatanong nyo? Buksan nyo lang ang aklat nyo. Kusang mangungusap sa inyong Holy Spirit. Ililid niya kayo kung saan kayo kailangan yung, anong kailangan nyo ngayong araw na babasahin, ililid niya kayo. Kaya mga mahal kong kapatid, to God the glory na lang po. Ang kapurihan ay sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po ating mga Panginoon at tayo po magdasal. Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa hapong ito at nabusog kami sa iyong mga salita, mahal na Panginoon.
Maraming salamat po, Lord, sa iyong pagmamahal at walang sawang pagbigay ng proteksyon sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas upang magpatuloy sa gawain ito. Lord Jesus Christ, dinadalangin ko po ang bawat isa sa kanilang mga kalusugan na naway palakasin mo po ang aming espiritual na pagmamahal sa iyo. Lord Jesus Christ, proteksyonan mo po ang bawat isa sa amin, ang aming pamilya sa Pilipinas man o dito sa Jeddah. Proteksyonan mo kami sa iyong mga salita, mahal na Panginoon, at linisin mo ang mga puso namin. Naway mahal na Panginoon, ang mga salitang ito ay dadalhin namin at isa pamuhay namin ang aming narinig sa hapong ito. Ito ang pinapanalangin ko sa aming Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless us. So, amen po na blessed po bang lahat sa konting message ni Sister Lurlyn. So, napaka-blessed no kasi napaka-mahiyain ni si Lurlyn, Sis Lurlyn talaga. Tapos, ganun po ang magagawa ng Diyos. Ganun po siya makapangyarihan yung mga taong mga medyo napaka-mahiyain. Yung mga, alam mo yung mga taong gusto lang nasa gilid-gilid. Mag-prepare na po kayo kasi yan talaga mga gagamitin ng Diyos. So, amen po. So, dadako na po tayo sa ating pagbibigay po. So, tatawagin po natin sino po magkanta? Si Brother Chingli. Ikaw magkanta. Ikaw nakasulat. So, dadako na po tayo sa Operatory Song. May sino ba? Sling. Siya ka? Thank you, Ay, Lord. sila. Sila. Thank you, Lord. Ay, kanta ko niya. Operatory mo. Yung Bisaya mo kanina. Bisaya ba? Mag-gitara mo yun o mag-gitara ka? Mag-gitara o mag-kwan? Mag-drum? Dali, para makasabay mo eh. Oo, yung Isaya. Mag-gitara ka siya o? Amen. Hindi pa, di ka ragyan pa ba? Pagyawa na lang tayo. Naramay lang pa. Kanina mo siya. Gitara mo siya. Bisaya man, Bisaya na lang tanan. Makasabot ako. Mike na. Malakas yan. Praise. Ngayon maghatag ng alagawit para sa tumbuhin ng Diyos. Amen. The song is Tumay Kinabuhi. Imong ipahimutan
labasan. Alam ka nga ako sa kahugaw, imong gihinduan, kinabuhi ko karon. Nahugasan sa hamili mong lugod, walay sama kanimo ka kamanan. Walay arang makatupong sa gugma mo. Nagpusok ka kaya masigunggan ka. Ang may kinabuhi, ang may gusto, kung may ininhawa, sa labil ko ginayaon ka. Ang umiaga sa kasing-kasing ko, mayawin ka mong alagaran ko, Ginoo. Nahimog suko ng kalibutan, uban sa daona katuyuan, inigsud ko sa kalangitan, mga bulan mo kabituunan, imong gipahimutan. Walay sama, walay sama, kanimo ka kamanan. Walay arang makatupong sa gugma mo. Nagsusutan ngayon, pasigunggan ka. Kung may kinabuhi, kung may gusto, kung may gininhawa, sa labil ko ginayaon ka. Abot ni aga sa kasing-kasing ko, mayawin ka mong alagaran ko. Hanggang may kinabuhi, hanggang may gusto, hanggang may gininhawa, sa labil ko ginayaon ka. Abot ni aga bayawin ka mong alagaran ko, Ginoo. Wala mga original nga pa. So, yun po, relate kami nung na Bisaya. Yun yung mga paborito namin na kanta sa Christian na Bisaya. So, tatawagin ko po yung prayer, operatory prayer po, si Sis Marilo. Men. Tayo po ay tumayo at itaas po ang ating kanang kamay. Yes, Father, O God, nandito naman po kami sa iyong banal na tahanan sa hapong ito at sa gabing ito na kami po ay nagpupuri at nagsasamba sa iyo, Panginoon, O God, na ibinibigay namin sa iyo ang kadakilaan at pagpupuri na binigay niyo sa amin na blessing sa bawat araw sa amin in Jesus' name po.
Panginoon God, na sa salaping ito na hindi nyo po kailangan, pero kailangan po ng aming ministry, na sana po ay mas lalo pang mapaayos at mapaunlad ang inyong banal na tahanan, na lalo pa pong lumago sa kabila po ng aming paghihirap na pagpipray, na ngayon po ay mas marami pang bumalik sa tahanan ng inyong banal na tahanan, Panginoon. O God, yes, Father, oh God, i-bless nyo pa po ang aming company. Lalong-lalo po ang mga pinagkukunan naming itong salapin ay binabalik po namin sa inyo, Panginoon, oh God. Na ang bawat company po namin ay ma-bless pa po at maging matiwasay ang pagpapalakad, na sana ay maging maayos ang aming pagtatrabaho sa bawat isa sa aming pinagkukunan. At lalong-lalo na po yung mga bago sa aming nandito po yung mga brothers na nandito, na sana po ay ma-deploy sila kung nasaan man silang lugar mapunta, ay naway samahan nyo, Panginoon, o God, na kayo ang manguna, Panginoon, o God, na kausapin nyo po ang bawat puso, isip po nila na katagpuin nyo pa po ang iba, na madala nyo pa po dito sa inyong banal na tahanan, na mas lalo pa po lumago ang aming pagsasama dito sa pagpupuri sa iyo, Panginoon God, na lagi po namin pinagpipray na sana ay mas dumami pa ang aming maisalbang kaluluwa, mas madami pa kaming mailigtas, lalong-lalo na ngayon, Panginoon God, na madali na ang iyong pagbabalik, na nahihirapan kami sa bawat isa sa mga nakikita namin, sa bawat kababayan namin na hindi namin madala dito, Panginoon God, sa iyong banal na tahanan, na kami po ay nagpipighati at nahihirapan, na kami po ay gamitin nyo sa bawat isa sa amin, sa magamit nyo kami, na kami ay makaligtas pa ng mga kaluluwa na hindi namin madala-dala, pero kaayo ang mangunguna sa bawat isa sa amin, in Jesus' name. And I declare po, Panginoon God, na itong salapi ay magamit sa katiwasayan dito sa banal mong tahanan, na more blessing sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang pamilya namin na umaasa sa amin, na kalusugan namin, na pagpapasok kami sa trabaho ay kayo ang magbantay sa bawat minuto, bawat oras na pangangailangan namin ng kaligtasan niyo, Panginoon God, na kayo po ang lagi namin kasama, lalo't na yung mga kaaway namin hindi namin nakikita, na hindi namin nalalaman kung ano mangyayari sa amin sa pagpasok namin o sa bawat araw na kami po ay lumalabas dito sa banal na tahanan ninyo, Panginoon God. In Jesus' name, kayo po ang purihin at ibinabalik ang pagpupuri sa inyo, Panginoon God. Lalo na sa kalusugan namin na binibigay niyong kalakasan at sa lakas ng loob na harapin ang mga pagsubok na binibigay niyo. Gawa man ang kaaway o gawa niyo man, ay kami po ay mananatili at mananampalataya sa iyo, Panginoon God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, amen po. Dadako na po tayo sa ating divine message. Paano nga? Praise God. So, purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At Okay na ba? I'm really blessed sa ating mga kapatid na mga bago, no, na patuloy, yung mga taga-Raha, sila Brad Jesse, mga bago po sila dyan. Actually, although almost magwa 1 year na sila, ay maging ang sister ay nagagamit sila ng Panginoon maitili sa lugar na yan. At kahit gano'n naman rin kalayo naman din na ang lugar na ako ang naging overseer, ay nakita ko rin na isang pagpapala. Kasi bakit po? Napatunayan ko yung, I think there are times na sinasabi natin sa Panginoon na mahal natin ang Panginoon, pero in action minsan ay hindi nakikita ang pagmamahal na yon. Napakadaling sabihin kilala ko ang Diyos or mahal ko ang Diyos, pero it is always be supported by the things that we demonstrate in our lives. Yung mga na-demonstrate natin sa ating mga buhay. So, actually, this
message today is, nakita nyo na to. Pero because of that short encouragement ni Sister Lors, which is really very powerful, because it is about the life talaga natin. No, na that the Lord is really, and the Word of God is really transforming our lives. No, hindi we are just attending in a church, a group of believers, but the Bible says that the Word of God is like a fire, it's like a hammer, no, binabago, binubasag ang puso. So, dapat po talaga ay may transformation. So, ang ating pag-aaral ngayon ay dati na to na pero ito ay need talaga po kasi ay kailangan po nating lumago. Kailangan po natin na lumago po tayo ang bawat isa. So, we need this topic. And I believe and I pray that the Holy Spirit will really speak to us, no, sa bagay na to. Praise God. So, isi-share ko lang po muna. Tingnan ko po kung okay. Praise God. Teka, anin ko lang po no, dahil hindi ko siya makakita. Dahil iba po yung naka-share sa inyo. Saglit lang po, ayusin ko lang po yung aming sharing. Hindi rin po ako tech savvy, talagang tech guru. Kaya medyo saglit lang po. Where is the place? Okay. Ito ang pag hindi ka ganun sa technology. So nakikinig niyo po ako para isang lang. Rinig niyo po ako kasi okay po. Siguro ito na yan. Ito na siguro. I believe this is the one. Pero the thing is why it won't go to the ulitin ko, ulit, repeat. Very suspense na. Talagang, and thank you very much sa mga kapatid na bagong dalaw. Really, you're a blessing to us. At talagang sa boses pa lang nyo ay talagang nakita ko na ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ulit. Okay. Okay. And then, praise God, hindi ko alam kung paano. Okay lang. Okay. Submit lang po.
God. Praise the Lord. Yung aking boto nawawala eh. Praise God. Yung aking boto ay nawawala. Okay, escape ulit. So, praise God. Ito lang ang ito lang ang sanay tayo ng sanay tayo ng may assistant. Okay, ulit. Okay, siguro kahit hindi na siya I'll give a try. Ayaw siya talaga. Ayun. Okay. So, praise God. So, ayan na po. Pero hindi siya naka widescreen. So, I don't know how to do it. But let us try. Yung widescreen nasa baba pa. Po. Nasa baba. Nasa baba yung widescreen. Actually, hindi ko siya makita yung button eh. Teka, sabit lang. Naka-widescreen na dito sa akin. Pero, widescreen ayos siya eh. Sa akin naka-widescreen pero sa Zoom nyo hindi. Hindi. Yan naka-widescreen na yung sa akin. Pero yung sa pag yan dyan sa Zoom, yan pa rin. Pero I will try.